gusto mong makakita ng larawan ng progreso ay tumingala ka lang. Sinasapawan na ng konkreto ang mga espasyo sa kalangitan. Ang mga dating damuhan, tinutubuan na ng mga building. At ang maaliwalas sa kondo ang pumapalit sa dating masisikip na squatters area. Ito ang tinatawag na property boom. Putok na putok ang negosyo ng construction. Kaya huwag na kayong magtaka kung napapadalas ang mga demolition. Hindi naman kasi nadadagdagan ang lupa sa Metro Manila. Kailangan umalis ang wala raw karapatan sa lupa. Isa lang ang alternatibo sa mga informal settler na hanggang panaginip lamang ang makatira sa kondo. At ito ay relokasyon. Kung nakikita mo ang mga bakanteng lote na puro tibag ng bato, dati may mga bahay na nakatayo dito. Pero dinemolish na, unti-unti, paisa-isa, dahil yung mga dating nakatira sa mga lugar na ito, pumayag na magpa-relocate at tumanggap na rin ng pera. Pero may mga ibang residente, gaya ni Lourdes, na ayaw talaga magpatinag. Nag-alsabalutan na ang mga kapitbahay ni Lourdes. Tinanggap na nila ang alok na pera at relokasyon. May kapitbahay ka ba dito dati? Opo. Nasaan na siya? Ito po mga kapitbahay kong ito, napunta po ito sa relokasyon ng Bulacan. Ito po Bulacan. Aha. Kaya Gaya. Ito naman po Montalban. So dati punong-puno ng bahay Opo. ito. So giniba na dahil tumanggap na ng pera yung mga at nagpalipat na. Tama po. Ikaw na lang. Dahil kaysa Hindi. daw po, wala silang makuha. Wala pong lupa para sa mahirap sa kalunsuran. Dito po ang bahay ito ko. po ang bahay mo. Opo, tuloy po tayo. Si Lourdes nga pala 20 anyos lang nung unang lumuwas dito sa Maynila. Galing siyang Camarines Sur. Naga po. Naga. Opo. Naga Camarines Sur. Opo, Bicol. Graduate ka na agricultural Education po. education. Lumaking squatter din si Lourdes sa Naga City. Ngayon naman ay lumalaking squatter ang kanyang 6 na anak sa Quezon City. Kinuwenta namin ang gastusin ni na Lourdes. 1,300 ang upa sa bahay, 1,600 ang bayad sa kuryente, 1,000 ang tubig. Ang informal settler, informal din pala ang resibo. Parang scratch paper lang. Mas malaki pa nga ang bayad sa tubig ni Lourdes kesa sa akin. Vendor ng DVT ang mister ni Lourdes. Yun lang, Swerte ng nagtatanggap po ako ng maka magbibigay 500 sa isang araw. Yun? Kaya si Lourdes, may extra na lang sa pagtitinda ng sabon at mango shake. Itong bahay na to, ilang taon na to sa inyo? Kuha na po ito sa amin, 2003. Nangungupahan po kami dito. Sino may-ari nito? Patay na po ang may-ari nito. Tapos ang nangungulik na po sa amin, caretaker. Caretaker? Opo. Ito ba yung, baka ito kasi yung sinasabi nila ang professional squatting. Hindi po naman po kami kumukuha ng relokasyon. Pero nagpapaupa ka ng lugar na hindi rin sa'yo. Opo. Alam nga, milangay ko yung sa puno. Halos lahat ba ng mga residente sa mga lugar na ganito lahat sila halos nangungupahan lang din. Opo. Wala naman pong libre ngayon. Kuryente kasi mahal nga po dito yung tubig kuryente kaya iwan lang matirahan. Si Lourdes na nangungupahan ay nagpapaupa rin pala. 25,000 pesos ang bili niya sa rights para sa kalahating parte ng second floor ng bahay na ito. Walang umuupa dahil wala na itong kuryente at tubig. Ito yung sa'yo. Isang buwan pa lang po itong nabakante. Wala nang hagdan. Ginawa ng panggatong siguro ng mga kapitbahay. Yan Ibig po ang sabi sabihin ko. yan, sa iyan dahil... Akin yung istruktura. So wala kang binabayar dyan? Wala po. Galit na ba yun? Sa akin, normal yun. Ang ilang metro kwadradong lupa na inookupahan ng isang shanty ay maaring tayuan na may 20 unit bawat palapag.
Kaya sa simpleng arithmetic ng mga developer, sayang ang lupa kung mapupunta lang ito sa mga gaya ni Lourdes. Nakalaro. Gusto niyo dito sa Maynila? Opo, kasi po, ito po ang sentro ng lahat ng pangailangan. Masagana po ito. Kaya inaagawan po kami ng mahirap, ng mga negosyanteng mayayaman. Kailangan namin lupa. Lupa na matitirahan ng mga anak namin sa banda. Dito sa Metro Manila, Opo. ayaw nyo yung pinaglilipatan sa inyo? Ayaw po namin kasi una po, malayo po yun sa trabaho, malayo po yun sa pamilyang sentro, malayo po yun sa ospital, may sakit po yung asawa ko. Ito yung dating simbahan ng isang Korean missionary group. Barracks na siya ngayon ng mga security guard na nakatalaga dito sa Sitio San Roque para siguraduhin yung mga pumayang magpa-relocate ay hindi na ulit babalik. Karamihan ng mga taga San Roque ay nagpa-relocate na. Gaya ni Eric, isang pedicab driver. Isinangla niya ang kanyang ride sa resettlement area ng 40,000 pesos para makapagsimulang muli bilang squatter pa rin sa ibang bahagi naman ng QC. Bumuti ba naman ang buhay mo? Ganun naman, naging sapat lang sa pang-araw-araw na pagkain, tapos pang sarili mo. Yan lang, naging tama lang, walang sumobra. Nag-desisyon ka na bumalik. Oo, gusto na akong bumaba dito kasi wala na, gutom na doon. Gutom? Oo, Wala kayong makain? Ganun ka, no? oo, wala na. Minsan sa isang araw, kung makakain ng isang beses, kasi wala ka namang maanuhan doon na trabaho, wala ka namang kamag-anak doon. Nangupahan kami. Bago sila nakahanap ng lilipatang squatter area, ay dito rin sila sa bangketa natutulog. Nung galing kami sa South Bay, Leyte Bay, kasi wala pa kami pang upa, dito na lang kami nagtayo. 3 months kami dito na natulog bago kami lumipat sa bahay. Na inupahan namin. Mahirap, wala kang kakainin. May bahay ka nga, wala ka namang kakainin. Mamamatay lang yung mga anak mo doon. Eh, maliit pa yung anak ko, 1 taon pa lang nung nalipat kami doon. Nakahanap ka na rin ng lilipatan. Opo. Nasaan na kayo ngayon? San Isidro. Maayos na kayo doon ngayon. Maayos naman kasi nakakaraos di gaya sa Montalban na isang araw wala talaga kaming kain. Ano lang, kape. Tapos tubig, nag-init ng tubig. Tapos yung anak kong maliit, asukal na lang yung dinididi. Di kaya nandito pa kami na nakakadidi siya ng gatas, nakakain siya ng maayos siya doon. Hindi. Wala pang isang oras mula sa Metro Manila. Yan ang bentahe ng National Housing Authority sa Southville. Ang bagong resettlement site ng NHA sa San Isidro Rodriguez, Rizal. Dito inilipat ang mga taga Sitio San Roque sa may Agham Road, Quezon City. Ang mga tao kanya-kanyang umpukan, nagkwentuhan, nagtatawanan. Ang mga bata masaya ring naglalaro at masayang nakikipaghabulan. Ganyan talaga ang mga kababayan natin. Patawa-tawa, pa-easy-easy lang kahit puno ng pag-aalala. Sobrang hirap. Kasi panibagong panimula na naman. So, nangangapa pa. Hanggang ngayon naman po nangangapa pa rin po. Tapos, pangunahin po talaga namin problema, malayo sa trabaho. Imbis po makakasave ka, hindi. Oo nga, bato yung bahay. Ano naman yung bato kung wala ka namang sapat na income sa pamumuhay mo? Kwento ni Mildred nang dahil sa kanilang paglilipat, Sabado na lang nila nakakasama ang kanyang mister. Sa construction site nagtatrabaho ang asawa ni Mildred at doon na rin nakikitulog para makatipid. Pero hindi lang trabaho ang mahirap hanapin dito. Pati tubig. Naputol daw kasi ang main line ng Nawasa. Naaalala pa ni Mildred nang una silang lumipat sa Southville noong 2014. Wala po talagang kalaman-laman yung loob. Paunti-unti po siyang nalagyan ng pinto dito sa harap. Jealousy naman dito po sa bintana. Ano po, nung oras po ng kahimbingan ng tulog, natulak po yung hinarang naming ngero.
Tsaka nagbabala na din po sa amin yung mga barangay dito po na talaga pong dapat mag-ingat kasi nga marami po daw talagang magnanakaw. Nasa 80 hektarya ang resettlement ng NHA sa Southville. Nasa 40 square meters na lote at 20 square meters na floor area ang bawat unit. Hindi ito libre. Kailangan nilang itong hulugan ng kahit papiso-piso lang kada araw. Madali lang po yung 200 every month kung sa iba. Pero sa amin po hindi kasi sa kuryente pa lang tubig, wala na, ginigipit na kami kasi malaki yung patong. Bagamat may malapit na mga paaralan, palengke at simbahan, malayo raw ang mga ospital kaya wala silang matatakbuhan sakaling magkabiglaan. Dito po pag wala pa pong ospital, malayo, tas bihira lang yung doktor. Ang ilang benepisyaryo nag-alsa balutan na rin. Ang kanilang mga unit ginawang paupahan. Ganito kasi ang siste sa mga relocation sites. Kung hindi isasanla ang mga bahay, parerentahan para dagdag kita. Pwede naman yon as long as, kumbaga, binabayaran nila yung kanilang monthly amortization. Kasi ang maganda lang doon is, ibig sabihin, hindi nila gini-give up yung house and lot. Andun pa rin yung plano na after na siguro makapagtapos ng pag-aaral yung mga bata, babalik sila dyan at dyan na sila titira. Masalimuot daw ang proseso sa pagre-relocate ng mga informal settlers. Una mo nalang ginagawa ang pagse-census para malaman kung sino-sino ang makakasama. Pag magpupush na talaga yung demolition at relocasyon, nagkakaroon ng census verification. Chine-check kung yung mga unang pamilya na census nung mga nakaraang taon ay nariyan pa or baka wala na sila at meron ng ibang pumalit. Priority, syempre, ang mga na-demolish. 30 taong kailangan bunuin ng residente ang pagbayad ng renta sa gobyerno. Yung first year, moratorium yon, libre. Kasi we do acknowledge na from their place of origin to the resettlement site, may economic displacement na nangyayari. Matapos ang isang buwan, magsisimula ng maningil ng 200 piso kada buwan ang gobyerno sa mga residente. Habang tumatagal, tumataas ang buwan ng bayad. Sa kabuuan, nasa 6% per annum lamang ang interes. Oras na makompleto ang bayad, saka palang ibibigay ang titulo sa lupa. Kaya raw nakakadismaya, sabi ng NHA, na mas pinipiling ibenta ng ilang beneficiaries ang kanilang bahay kapalit ng madaling kita. Si Mildred, bagamat aminadong maraming problema sa kanyang tinitirhan, di pa rin naman daw nawawala ng pag-asa na isang araw bubuti din ang kanilang kalagayan. Sana maganda, sana magkaroon ng improvement dito pagdating ng araw. Kasi ngayon hindi pa masasabi dahil nangangapa pa lang lahat ng tao dito. Sana dumating din yung araw na okay lahat dito, walang problema. Isa pang bagong bukas na relocation site ang pinuntahan namin. Maswerte ang mga taga Bistecville dahil nasa Metro Manila pa rin ang pinaglipatan sa kanila. Yung iba namin dito kasama, naiiyak pa talaga. Sabi nga, kung yung tatay at nanay ko, hindi ako nabigyan ng bahay, hindi ako nabigyan ng magandang buhay, pero eto, para bang pumapasok unti-unti. Ito ang Bistecville sa Payatas. City Hall ang bumili ng lupa. Ang NGO na Habitat for Humanity naman ang nagpagawa ng mga bahay. Danny, gaano kalaki itong mga unit? 21 to 24 square meters ang floor area. Okay din ha, kasi sa pinanggalingan nila nasa ilan? Nasa mga 15 lang. Sanay na sila sa 15. 16 lang. Congested. 21 to 24, parang condo unit lang ng mga ilang developer ngayon dito. Opo, tama na. Nasa 30% kasi ng populasyon ng Quezon City is squatter.
190,000 families ang squatter sa QC, pero ang Bistecville na para lamang sa 400 families ay maliit na patak lamang sa napakalaking problema ng QC. Paano napipili kung sino ang bibigyan ng pagkakalooban ng unit dito sa Bistecville? Meron tayong tinatawag na prioritization. Those ISF living in vulnerable areas. Like for example, within the 3-meter easement, or as we considered as danger zone, those affected by infrastructure projects. So this is the prioritization. 3 to 450,000 pesos ang isang unit. 2 to 3,000 pesos naman ang hulog kada buwan. 25 to 30 years to pay para ang isang informal settler ay maging legal na homeowner. Dagdag pa ni Danny, kailangan lang ding talikuran ng mga beneficiaries ang ugaling squatter. Kadalasan kasi ang mga inuman, bidyoke at sampayan na wala sa lugar ang nagiging ugat ng mga away. So anong pinakamalaking problema ng pagme-maintain ng Bistecville? Well, unang-una yung paano mo sila pagkakaisahin kasi from different community. Aha. So, ang pinaka number one problem mo dito is tanggalin yung colloquial na salita na ugaling squatter. Yan eh. Si Mina ang presidente ng homeowners ng Bistecville, si Mike ang bise. Pareho silang dating taga Barangay Mariana sa New Manila, Quezon City. Pareho silang community leader doon. Dinokya ni Mina ang kanilang dating lugar bago ito ma-demolish. Mga townhouse na nagkakahalagang 25 million pesos daw ang nakatayo na roon. Samantalban, una ang relokasyon ng mga squatter ng Barangay Mariana. Computation ay sa akin 17 years to pay. So mas mataas yung babayaran ko. Sabi ni Mike, hindi nila tinigilan ng City Hall hanggat hindi sila nahahanapan ng mas maayos na malilipatan. So una, kami ang pinahanap ng location. Hanap kayo, sige, hanap kayo ng location. Kung saan ninyo gustong within Quezon City. So hanggang wala kami makakita dahil napakatataas ang presyo ng Quezon City ng lupa, di ba? So tinuro kami dito ni Sir Taddy Palma. Sino si Taddy Palma? Secretary to the Mayor. Sabi, tignan nyo, ang Cecilia Muñoz Palma High School, yung likod nun, may bakante, bibili ng Swerte. gobyerno. Swerte naman. Pagdating So natin- private lot ito na binili pa ng gobyerno? Oo, binili pa nila. So, nangyari, nung dumating kami dito, binuksan yung gate, compound to, na maraming puno, madawag, ganyan. Nung makita ko agad, malapit ang sakayan, likod ng eskwelahan, ang community napakalaki. Sabi ko, good na kami. Malapit sa trabaho? Private property ang compound kaya kinailangan pang bilhin ito ng City Hall. May special tax ang QC na nanggagaling sa mga idle lands o private property na hindi ginagamit para pondohan ang resettlement. Sa lahat ng lungsod sa Metro Manila, QC ang may pinakamaraming bilang ng squatter. Itong bahay mo, ikaw nag-decorate na to. Ako lang po nagpintura. Ikaw ba mismo Kasi nagpintura? wala akong magawa. Ako lang iwan sa bahay. So sabi ko, sige, pag na-take out na tayo sa pag-ibig, tsaka na natin ayusin. Dahil alam natin na atin na to talaga. Ang pamilya ni Mina, 3 henerasyon ng squatter. Mula pa nung lolo niya, masarap daw ang pakiramdam na may sariling lupa at bahay. Ano ba yung pakiramdam dati nung nandun ka pa sa Barangay Marina? Hindi kami makapagpagawa ng maayos na bahay. Laging may tendency na sasabihin ng mga kamag-anak mo, ng mga matatanda, hindi demolish din naman tayo, bakit papaayos mo pa? So yung tirahan namin doon, kung ano yung nadatnan namin na konting ice-ice lang, hindi kami makapagpatayo ng isang maayos na tahanan para sa mga anak din namin. Unang gabi namin dito sa bahay, ayun, siguro medyo emotional, naiyak talaga kami na sa wakas. Ito na yung at the age of 30s, meron na tayong sariling bahay. Samantalang inisip namin yung magulang ko na tumanda, nagkaapo, walang sariling bahay. Para malaman kung may maayos na kahihinatnan ang isang relocation area, pumunta kami ng Dasmariñas, Cavite sa dating binansagang
tapunan ng mga squatter. Marami po akong narinig na nagsisisi. Bakit po hanggang ngayon nangungupahan sila? Yung upa pataas ng pataas. Unlike yung dito may sarili kang bahay, wala silang problemahin. Malayo na ang narating ng Dasmariñas Bagong Bayan. Malayong malayo sa dating binansagang tapunan ng squatter. 1975 nang buksan ng gobyerno ni Marcos sa Dasmariñas, Cavite ang mga resettlement site para sa mga na-demolish sa Maynila. Walang pinagkaiba ang Dasmariñas Bagong Bayan sa mga relocation site na inaayawan ngayon ng mga informal settler. Malayo, kulang sa serbisyong tubig at kuryente at walang trabaho. Kundi sa mga pananim at puno, malamang daw ay namuti na ang kanilang mga mata sa gutom. Ang gobyerno na may support sa amin, mga yellow corn, NFA, kaming magtanim-tanim ng talbos, kamote, mais. Yan po yung tinatanim namin ng araw para magkaroon na kami ng konting pagkain. Ganun. 10 years old lang si Edna nang ma-relocate ang kanyang pamilya. Dati silang nakatira sa breakwater ng Sitio Puting Bato sa Tondo. Naging notorious ang Bagong Bayan dahil sa kanilang mga bagong lipat. Sabi, mga magnanakaw daw, mga mandurukot, snatcher, lahat na po ng pangit parang nakakargo na sa mga taga-area. Pag sinabi po taga-area, talagang discriminated eh. May label na sila na gano'n ang taga-area. Sabi ng tatay ni Edna, matira matibay ang naging buhay noon sa Bagong Bayan. Ang trabaho namin ito, may alaga na baboy. Pagbinta niyan, pabayad sa school. Alaga na muli, pagbinta, bayad sa school. 600 hektarya ang sakop ng relocation site sa Bagong Bayan, tag na 90 square meters bawat pamilya. Ito po yung bahay namin nung dalaga pa ako na in-award noong 1983. Balangkas lang po ito dati, as in skeleton. So, kahoy-kahoy, nakakatakot tirahan, open, pawid-pawid. Pero ito na po siya ngayon. Kung magtsatsaga ka lang talaga, may improve mo yung, makakamit mo yung bahay na magiging gusto mo. Umabot ng 1 milyong piso ang pagpapagawa ng bahay. Ang loteng nakuha nila ng 5,000 piso noong 1975. Nasa kalahating milyong piso na ang halaga ngayon. Konting hulog na lang, makukuha na ni Edna ang titulo. Nagbunga ang kanyang pagtsatsaga. Pero marami sa mga nakasabayan nilang lumipat, isinanla ang mga pabahay na nakuha. Bumalik sa Maynila at bumalik sa buhay squatter. Mukhang walang pinagkaiba ang Bagong Bayan noong 1975 sa kondisyon ngayon ng Southfield sa Rodriguez, Rizal. Kung ano ang nararamdaman ng residente ng Southfield, ganun din ang naaalala ng mga taga Dasmariñas Bagong Bayan. Darating din siguro ang panahon na magiging maayos ang komunidad ng Southfield at uunlad ang pamumuhay ng mga residenteng dating tinawag na squatter. Hindi sila ang katiis. Sanay sila sa maluwag na buhay ba yung pera kaagad na ano na. Hindi sa marunong magtiis. Pero kahit anong ganda ng relocation, hindi matatapos ang problema ng squatter sa Metro Manila. 21% ng 16 na milyong populasyon nito squatter. Imbis na babawasan, dumadami ang bilang ng informal settler sa Maynila. Ang pedicab driver na si Eric, iniwan ng pabahay sa Southfield para lang matulog sa bangketa. Wala kasing pasahero ng pedicab sa Rodriguez, Rizal.
Mango shake nyo. Mango shake. Nanay, mango shake uli. Mango shake. Wala rin bibili doon ng mango shake, DVD at sabon ni Lourdes. Sabi ni Lourdes, 10 metro kwadrado ng lupa lang ang kailangan nila. Bakit daw hindi pa sila pagbigyan ng gobyerno? Kung lupa lang ho, ibigay sa amin kahit 20 square meter o 10 square meter lang. Parang pakpak lang nga yun ng langaw eh. Hindi tirahan kundi kabuhayan ang problema ng mga informal settler. Dahil sa kabuhayan, nagsisiksikan sila dito sa Maynila. Dahil walang kabuhayan, umaalis sila ng mga relocation site. Kung may kabuhayan, successful o matagumpay ang resettlement. Ako po si Patrick Paez at ito ang Kaya.